So, ngayon po idadako po tayo sa ating question and answer. May mga tanong po dito mga kapatid. So, ang tanong po mga kapatid ay halos parehas lang. Pero, ang una pong tanong, bakit bawal po ang karneng baboy? Tapos, pangalawa niyang tanong, ano pong meron sa karneng baboy? Bakit ipinagbabawal? Tapos yung isang tanong po, nilinis na po ba ng Panginoon ang mga pagkain tulad ng baboy o ng mga karumal-dumal na pagkain sa bagong tipan? So ito po yung tatlong tanong. So isang tema lang pero magkakaiba ng degree ng antas ng katanungan. So ibigay po natin ang pagkakataon kay Brother Gomer. Ayan, isang mapagpalang araw po ng Sabat sa ating lahat mga kapatid. At tayo ay nagagalak sa umagang ito na bigyan pong katugunan yung katanungan na nabanggit. Halos tatlo po yun. Bakit bawal ang baboy? At tama ba? Bakit bawal ang baboy? Tapos ano bang dahilan bakit ito ay ipinagbawal? And then, nilinis na ba? So, kung titingnan po ninyo yung pangatlong tanong, nilinis na ba? Parang nandun yung sagot kung bakit bawal ang baboy. Napansin po ninyo? Kasi bawal ang baboy kasi marumi. Nakita mo na. Kaya yung pangatlong tanong, yun yung sagot doon sa unang tanong, bakit bawal ang baboy? Kasi ang sabi ng Bible, marumi. Ngayon, kung titingnan po natin, sa banal na kasulatan ay talagang binanggit sa Bible na ang baboy ay marumi. Mamaya po, babasahin po natin. Noon pong unang panahon, noong hindi pa ho, ika nga yung ating technology ay hindi pa ganun kadevelop, ay ang mga tao po noon ay sapat na magtiwala sa salita ng Diyos. Ika nga, nung sabihin ng Diyos na ang baboy ay marumi, ang mga tao po ay sapat na doon. Bakit? Sapagkat ito po ay sinalita ng Diyos. Pero sa ating pong panahon ngayon, mga kapatid, ay ang mga tao sapagkat yung ating pong technology ay napaka talagang modern. Sa ating panahon ngayon, makikita po ninyo, kahit po sa ating mga mainstream na sa television, sa social media, actually alam ko si Brother Johnson may video nito na kapag nung pag-aralan po nila yung karne ng baboy, abay, napakarami hong mikrobyo na nandun sa laman ng baboy na kahit pakuluan mo siya ay hindi ho namamatay. So nakita po ninyo? So, at yan pong natuklasan po na yun ay ngayon sa ating panahon. Nakita po ninyo mga kapatid, ano? Kaya doon sa tanong na, nilinis na ba ang baboy? Kung nilinis na ng Diyos ang baboy, abay, mahinang klaseng Diyos yung naglinis. Bakit? Kasi kung nilinis na yung baboy, bakit kahit pag-aralan mo yung karne ng baboy ngayon, nandun pa rin yung tinatawag na trikina. At hindi siya namamatay kahit pakuluan mo ng pagkainit-init. Nakita po ninyo? So scientifically speaking, ay talagang ang baboy ho ay marumi. Mga kapatid, alam ko po maraming magulang dito. Ako po ay sumasagot para maintindihan po ninyo yung damdamin ng Diyos sa kanyang bayan. Kasi ang iniisip natin, bakit bawal ang baboy? Ano ba namang Diyos ito? May ganun tayong thinking Pero sa atin, bilang nanay, kung ikaw ay may pag-ibig sa iyong anak, ano ang ipinapakain mo sa anak mo? Okay lang ba sa iyo na araw-araw hotdog yung ipakain mo sa anak mo? Masaya ka ba na ang ipapakain mo sa anak mo ay something na alam mo na ito ay hindi makabubuti sa kanya? Ha? Masaya ba tayo? Of course, hindi. Hindi ba? Ay ang sabi ng ating Panginoon, tingnan po ninyo, sabi ng ating Panginoon sa Mateo, kung kayo na masasamang ama ay marunong magbigay ng mabuti sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama sa langit? Nakita po ninyo mga kapatid? So dun sa level na yun, makikita po natin yung dahilan ng Diyos bakit niya po ito ipinagbabawal. Hindi para ikaw ay mapasama, kundi para ikaw ay mapabuti. So, tinitingnan natin yung pagbabawal ng Diyos bilang mga Seventh-day Adventists na ito ay hindi a mere wag, kundi this is love.
Parang ikaw yung anak mo, sa anak mo, anak, huwag kang kakain yan. Kasi gusto mo maging malusog siya eh. Di ba? Yung mga nanay nga na nagpapadede, halimbawa, ang dede ng anak yung mga nabibili. Hindi ba hanggat maaari yung pinakamahal ang bibilhin mo? Oh, bakit? Kasi mahal mo yung anak mo eh, mga kapatid. So dapat ganito po natin nararamdaman yung pagbabawal ng Diyos, bakit niya po ito ibinabawal? Pag tiningnan po natin sa ibang perspective, yung pagbabawal ng Diyos nagiging mali. Hindi ho ba? No? So doon, dapat tingnan natin, bakit nga ba ipinagbawal ng Diyos? Ngayon, nung napag-aralan ng science, ay andyan na po yan, available. I-type nyo lang po. No? Trichina virus sa laman ng baboy, lalabas po yan sa internet. So, alam nyo, nung aking makita ito, dito ko po na-appreciate talaga na totoo nga na tayo mahal ng Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan na bahala na kayo sa buhay nyo. No. Dito niya ipinakita yung relationship. Bakit? Tingnan po ninyo sa Levitico. Umpisahan na po natin. Sa Levitico 11, basahin po natin para doon sa ating mga bagong kapatid. Ang sabi po dito, yung pagbabawal ng Diyos, yun ho bang anak ng kapitbahay pagbabawalan mo? Sino na po dito yung anak ng kapitbahay niya, pinakialaman niya, uy, wala kang pakialam doon, hindi mo naman anak yun eh. Tama? Ba't mo pakikialaman yung hindi mo anak? Wala naman kayong relasyon nun eh. Kahit anong kainin nun, wala kang pakialam doon. Tama? Ay bakit ang Diyos? Kasi relationship po ito. Dahil meron kang relationship sa Kanya, gusto niya yung relationship niyo mas maganda. Okay? O ito na, babasahin ko na mga kapatid. Levitico 11. Sabi rito, verse 1. Ang Panginoon ay nagsalita kina Moises at Aaron na sinasabi, sabihin ninyo sa mga anak ni Israel, ito ang mga bagay na may buhay na maaari ninyong kainin sa lahat ng hayop na nasa lupa. Kasi may relationship na ang Diyos sa bayang Israel. Kaya pala, inutusan niya. Sabi niya, anumang hayop na may hati ang paa, biyak, at ngumunguya, ang mga gayon ay maaari ninyong kainin. Verse 4, gayunman, huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamelyo. Napaka-specific po nito mga kapatid. Ang kamelyo, bagaman ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, ito ay marumi para sa inyo. By the way, yung pong termino po dito sa Biblia na ngumunguya, ay huwag nyo pong ipagkamali na parang yung pagnguya nyo pag kumakain na tayo. Okay? Kasi ang sabi ng iba, abay, hinagisan ko ng kangkong yung baboy ay nginuya naman. So yung baboy ngumunguya. Hindi ho ba mga kapatid, ano? Kung yun lang po ang ating titingnan, mali. Pero pag tiningnan mo dun sa mas malalim na kahulugan pala ng ngumunguya, para madali pong maintindihan, ganito po. Tayo naman siguro, aywan ko, iba'y taga-bukid, may mga kalabaw, kambing. Tingnan nyo po yung kambing, yung kalabaw, baka, habang yan po ay nandoon sa silong ng puno, wala sa damuhan, mapapansin po yung ngumunguya po siya. Okay? Bakit? Kasi po, yung mga hayop po na yan, habang nasa damuhan, para silang kumakain ng mga damo, diretso po yun. Dumidiretso po yun sa isang compartment ng tiyan. And then, pag sila po ay nakahiga na at nagpapahinga na, inilalabas po nila uli yun, tapos saka po nilang nginunguya. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng ngumunguya. Yan. So, dapat maliwanag. Ngayon, ang sabi rito, yung mga hayop, sabi niya, ang kamelyo, bagamat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, ito ay marumi sa inyo. Ano naman yung hati ang paa, mga kapatid? Tingnan niyo po yung paa ng kamelyo, buo. Wala po siyang biyak. Tingnan niyo po yung paa ng kabayo, buo. Wala po siyang biyak. Samantalang yung baka, hati. Yung kalabaw, hati. Kambing, hati. Yan pong ibig sabihin nun. Kaya yung baboy, hati din naman yung kanyang paa, pero hindi po siya ngumunguya. Ngumangasab ang baboy, mga kapatid. Okay? So, napaka-specific po ng Diyos sa bagay na ito. Sunod, ano pa sabi rito? Ang kuneho, bagamat ngumunguya, dun sa mga may alagang kuneho, alam nyo po ito. Bagamat ngumunguya, subalit walang hati ang paa, ito ay marumi sa inyo. Ang liebre, bagaman ngumunguya, subalit walang hati ang paa, ito ay marumi sa inyo. Verse 7,
At ang baboy, bagamat may hati ang paa, biyak, subalit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. So, in short mga kapatid, specific yung ibinigay ng Diyos na palatandaan doon sa mga hayop na marumi at malinis. Baak, ngumunguya, malinis. Pag baak lang, hindi ngumunguya, hindi po malinis. Ngayon doon sa tanong, nilinis na ho ba ang baboy? Maghanap po kayo ng baboy ngayon na ngumunguya na. Okay? Kasi yun po yung palatandaan na ibinigay ng Diyos sa malinis. Nakuha po ninyo? Ang ibig sabihin, hanggat nandun yung palatandaan na ibinigay ng Diyos sa hayop na marumi, hindi ho yan magiging malinis. Kasi ho yun ay natural ng hayop na yun. Ang ibig sabihin, talagang yun ang kanyang karakter. Brother Jepsy, sige. Kaya pala, Brother Gomer, kaya siya nagiging marumi at talagang hindi siya pwedeng linisin. Kung ating mapapansin, kung ating pambabalikan ang original na salin ng Biblia, pagka Greek po ang pinag-usapan, yung salitang karumal-dumal, ang ginagamit po akatarton. Tama ba, Brother Gomer? At ang akatarton, ang nature po nito ay madumi. Pag sinabing nature, kahit anong gawin ng pagkain ng lugaw na malinis, hindi po siya pwedeng magiging malinis. Pagka sinabi namang hayop na malinis, ang ginagamit ay broma o bromata. So pagkain, kaya ang tanong kanina, Brother Gomer, kung pagkain ang pagkain ng baboy ay nilinis na o yung mga karumal-dumal na pagkain, ang mga karumal-dumal po mga kapatid ay hindi po siya pagkain. Kasi nga ipinagbawal ng Diyos. Yung pong pagkain, yung ipinapakain ng Diyos. Ayan. Ang tanong, pwede bang kainin ng baboy? Pwede. Kasi nakakain po nila. Ibig sabihin, pwede. Kaya lang, hindi nga ho yun ipinahintulot ng Diyos, mga kapatid. Katulad halimbawa po nung halaman. Di ba doon sa harden? Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain. Ang tanong, pwede bang kainin yon? Nakain nga po ni Eva eh. Kaya lang, nung kinain niya, nagkasala po siya. Bakit po siya nagkasala? May utos. Kasi lumabag po siya sa utos ng Diyos. Kasi ganito po yun, mga kapatid. Minsan, iniisip natin, ang pagkakasala ay yung mere act. Yung bang, ang iniisip natin ang pagkakasala ay yung kumain. Kaya nagkasala, siya ay kumain. Yung kasi ang iniisip natin, medyo mababaw po yan, mga kapatid. Okay? Ang pagkakasala, mga kapatid, ay yung paglabag mo doon sa sinabi ng Diyos. Hindi yung kumain ka lang ay yun ang no. Kasi sinabi ng Diyos, huwag, pero nilabag mo. Parang ganito. Plinano, Brother. Ha? May plano. May talagang ginawa mo. Nagaling sa isipan, yan. Parang ganito ho, mga kapatid. Sino ho yung mga magulang na stricto rito? Ang tatay ko noon, naalala ko, kahit mga lalaki kami, magpapaalam kami sa tatay. Tay, aalis po kami, masyal lang, ganyan. Sige. Pero dapat, alas 9, nandito ka na. Abay, umuwi ako alas 12. Pinalo ako. Sabi ko sa isip-isip ko, ano pang masama doon ay umuwi naman ako? Ba't kayo nagagalit? Ay umuwi naman. Nakita po ninyo? Ano ang kinagagalit ng tatay ko? Yung hindi ko pag-uwi ng alas 9 o yung pagsuway ko doon sa sinabi niya? Nakita nyo na mga kapatid? Yun po ang kasalanan doon. Yung sinuway mo, sinabi ng Diyos huwag, pero sinuway mo. Kasi yung iba, ang akala nila, ang kasalanan, yung sumubo ka ng baboy eh. Hindi. Sinabi na ng magulang mo na huwag, pero sinuway mo. Ano bang masama kung umuwi ako ng alas 12? Sige nga. Alas 9 ako pinapauwi, umuwi ako ng alas 12. Anong masama? Umuwi naman ako. Sa tingin ko, kung titingnan ko lang, kung walang sinabi yung tatay ko na alas 9 ako umuwi, wala hong masama doon. Kaso, ang sabi ng tatay ko, umuwi ako ng alas 9. Ang problema, matigas ang ulo ko, umuwi ako ng alas 12. Kung meron po kayong nais na tanungin na mugulo sa inyong isipan na may kinalaman po sa ating 28 fundamental beliefs, pwede na po ninyong itanong. At narito po ang ating dalawang mga host ng pag-aralan natin upang sagutin ang inyo pong mga katanungan. Meron po bang gustong mauna na magtanong? Siyempre, pangunahan niya ni Brother Nanding. So, Brother Nanding. Ganda nga po, Brother Gomer. Etong katanungan ko, pagklaro lang sa
Tanong to pero maklaro sa kanila. Kasi baka hindi pa nila na-encounter yung mga gantong paano mo ipagtatanggol ang ating pananampalataya, no? Ang sabi dito, ang mga sumusunod ba sa 10 utos ng Diyos ay parurusahan ba ng Diyos? Yes or no? Parang debate yun na. May yes or no. Siguro tanggalin natin yung yes or no. Para informative ang dating, ano? Para informative ang dating. Ang sumusunod ba sa 10 utos ay paparusahan ng Diyos. So, malalaman natin kung yes or no yung kanilang sagot ngayon. So, sino pong mauna? Brother Johnson? Brother Gomem? Napaka-obvious po nung sagot, mga kapatid. Kasi yes or no, ang sumusunod ba sa 10 utos ay parurusahan ng Diyos? Obvious yung sagot, no, mga kapatid. Kung sa atin lamang, sa ating kaisipan lamang ay yun na nga po yun. Ang ibig sabihin, pag sumusunod ka sa 10 utos, ay hindi ka parurusahan. Parang ganun yung kaisipan, mga kapatid. So, lalabas ngayon, ang basis ng pagpaparusa ng Diyos ay kung sumusunod ka or hindi. Di ho ba? Parang napaka-confusing po nung tanong, mga kapatid. Kasi pag sinagot mo ng yes, parang lumalabas na ang basis ng salvation natin ay pagsunod. But definitely, hindi ka pwedeng iligtas ng Diyos kung ikaw ay hindi sumusunod. Di ho ba, mga kapatid? Kaya nga, yung tanong ni brother ay natitiyak kung may laman. Ano ho? So, bibigyan ko po kayo ng isang talata na pwede nyo pong pag-isipan, mga kapatid. At dito po natin makikita kung ano hong masasabi po ninyo rito. Ang sabi po dito sa Lucas, pansinin po ninyo, mga kapatid. Ayaw ko, may papakita ba natin sa screen yung talata? Okay, pakilagay nga po sa screen yung Lucas 18. Umpisahan po natin sa talatang 9. Ang sabi ng ating Panginoon, at kanyang sinalita naman ang talinhagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili, na nagpapanggap sila'y matuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. Verse 10, may 2 lalaki nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin, ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Verse 11, ang pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao na mga manglulupig. Okay? Mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, ito hubang pariseo ay sumusunod sa utos ng Diyos? Sumusunod po siya. Hindi po siya manlulupig, hindi po siya liko, hindi po siya nangangalunya. Ang sabi niya po diyan. At hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Masama ho ba ang mag-ayuno? Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Masama po ba ito? Of course, hindi. Pag atin pong sinuri ang buhay ng pariseyong ito at tayo lang po ang titingin, sumusunod po siya. Ang tanong ngayon, doon sa tanong ni brother, ito ba ay parurusahan ng Diyos o hindi? Ayun na. Nakita po ninyo, mga kapatid, ano? So, yung sagot do sa tanong ni brother, parang obvious na no. Pero nung may talata na, iba na ang sagot nyo. Nakita po ninyo, mga kapatid? So, dito natin nakikita ngayon na yung kaligtasan ay hindi po dyan. Okay? Kaya nga, sa ating po mga Adventist, itong binabanggit sa talata ay hindi po pwede na maging foundation ng kaligtasan. Ang foundation ng ating kaligtasan ay yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Pero, yung pag-ibig ng Diyos ay magbubunga sa buhay ng mga tumanggap. Kaya nga, maganda ho yung talata ni Pastor po kanina kung inyo pong natandaan. Colossus 2, ang talata po ay 6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon. Ano po ang nauuna? Ano po yung nauuna rito, mga kapatid? Tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, ang sabi niya, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay ano? Magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabi mong mahal mo ang Panginoon, dapat makita yan sa uri ng pamumuhay na meron ka. No? Ang sabi doon sa isang talata pa ng Pilipos, sa 1, ang talata ay 27. Tingnan po natin. Ang inyo lamang pamumuhay ay ano? Ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo.
Ano po ang ibig sabihin ng pamumuhay? Pag sinabi pong pamumuhay, kasama po lahat yan. Di ho ba? Pag sinabing pamumuhay, kasama po ang pagsasalita dyan. Lahat ng ginagawa ng taong buhay, yan po ang pamumuhay. Kasama ang pagdadamit. Tama? Pagsasalita, pag-iisip, pinapanood, kinakain, hanap buhay. Nakukuha po ninyo? Yan po ang ibig sabihin ng pamumuhay. Kaya nga, ang pamumuhay ng isang Kristiyano na tumanggap kay Kristo, nagbabago. Yan po ang ibig sabihin. Kung dati ay magagalitin, ano sabi sa Efeso 4? Ang talata po ay 21. Yan, doon po sa ating mga bagong kapatid. Ito po ay payo ni Apostol Pablo. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at ako po'y naniniwala na lahat ng bininyagan o binautismuhan po kanina ay talagang tinanggap nila ang ating Panginoon. Kung tunay na inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus, verse 22, ay inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Tuloy. At kayo'y mga bagon sa espiritu ng inyong pag-iisip. Tuloy. Verse 24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. 25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, sino po sa inyo ang bago bautismuhan ay sinungaling? Meron ho sigurong na mga nabautismuhan na dati or bago bautismuhan sinungaling. Abay, ang problema, 5 years nang pabalik-balik sa kainta, sinungaling pa rin. Hindi ho dapat ganun eh. Ang sabi dyan, kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. 26. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Pwede naman palang magalit, huwag lang manununtok. Dati ho, nung hindi ka pa baptize, hindi ka pa mananampalataya, pag minura ka, anong gagawin mo? Mumurahin mo rin. Pero ngayon, dahil nagpalubog ka na, tinanggap mo ng Panginoon, pag minura ka, ay kahit gusto mong murahin, ang sabi nga, patay ka na sa sarili mo. I-deny mo yung sarili mo. Ang sabi kasi ng Panginoon, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, ay i-deny. Tuloy, talata. Ni bigyang daan man ang dyablo, 28. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. So napaka-practical nito mga kapatid. Ang ibig sabihin, ang foundation ng lahat ng mga bagay na ito, ay nung tanggapin natin ang ating Panginoon. At yung pagtanggap natin sa ating Panginoon, yun po ay dapat magbunga, mga kapatid. No? Ano ang bunga? Ayan po. Yan yung tinatawag na practical godliness. Magiging masunurin tayo sa kautusan. Okay, balik na tayo sa tanong. Yung bang sumusunod 10 utos, parurusahan? Depende po yun, mga kapatid, kung anong motibo, bakit ka sumusunod. Okay? Katulad ng Pariseo, sumusunod, pero mayabang. Wala rin. Hindi ho yun ang pinagbabatayan po natin. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo, kailangan po nating matutunan yung pagpapakumbaba, number 1. At yung pag-ibig ng ating Panginoon, ang sabi ng Apostol Pablo, siya yung humihila sa atin. Yung biyaya ng Diyos na ating tinanggap, yun ang magtuturo sa atin, mga kapatid. Anong itinuturo? Tito 2, ang talatay 11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Nung kayo po ay tumanggap sa Panginoon, at kayo ay isinuko ang inyong sarili at nagpabautismo, tinanggap nyo po ang biyaya, yun po ang ating kaligtasan. Amen? At yung biyaya na yun, ang sabi sa verse 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil
at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Maraming salamat, mga kapatid. Okay, so malinaw po at napakaganda po ng sagot. Magbabanggit lang po ako ng mga talata bilang karagdagan po doon sa magandang sagot ni Brother Gomer. Ibig sabihin ay hindi lahat ng masunurin ay ligtas. Depende sa motibo. Kasi sabi po doon sa Roma 9:31-32, yung Israel sobrang higpit sa pagsunod pero bigo pagdating sa kaligtasan. Bakit? Hindi kasi sumampalataya sa ating Panginoon. Yan, kung babasahin po natin yan, datapat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Ano yon? 32. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pagitan ng pananampalataya, kundi nang ayon sa mga gawa, sila'y nangatisod sa batong katitisuran. Kita nyo? Kundi ayon sa ano? Hindi sa pananampalataya. Doon sila sa pagsunod nakatingin. Kaya kung ang inyong motibo ay sumunod sa kautusan para maligtas, mali. Kailangan, ito, Roma 14:23. Ito po yung dapat basihan. Ano po? Ang pagsunod na mayroong pananampalataya, ngunit ang pag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain sapagkat hindi sila kumakain sa pananampalataya at anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kung ang pagsunod natin ay hindi nakabase sa pananampalataya kay Kristo, wala yun. Kaya dapat nakatingin tayo sa ating Panginoon. At yun ang pagbabago na sinasabi ni Brother Gomer. Sige po. Ayan, okay. So, maraming salamat sa Brother Johnson. Ang pagsunod na walang hindi bunga ng pananampalataya, hindi po yan ang magiging dahilan. Ano? Kaya kailangan bunga siya. Okay, next question po. So, Brother Lem. Brother Johnson, itatanong ko lang po, tayo bang mga Adventist ay bakit hindi tayo nagsusuot ng jewelry? Hikaw, singsing, o dito sa liig. Ano po ba ang ating batayan para po sa mga bagong binyagan? Napakagandang tanong, Brother Johnson, Brother Gomer. Maganda po na naitanong ito kasi alam nyo, yung ating ginawang evangelism ay maiksi. Kaya malamang hindi ho na topic ito. Kaya daanin na lang natin sa sagot o sa tanong. Meron pong utos sa banal na kasulatan, mga kapatid, na dapat tayo mga Kristiyano, ang ating pananamit ay simple. Ang sabi ni Apostol Pablo, unang Timoteo 2:9 hanggang 10, ay sabi, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok, at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ayan, sa talatang 10, kundi siyang nararapat sa mga babae ay magpakabanal sa pamagitan ng mabubuting gawa. Ayan. So, pinapayuhan ng pagiging simple. Mga kapatid, simpleng pananamit. Si Apostol Pedro, may binabanggit din, unang Pedro 3:3 at 4. Ganito naman ang sinasabi niya. Ang papagandahin natin ay hindi yung panglabas. Unang Pedro, yan, 3:3, verse 3 muna. Na huwag sa labas ang kanyang pagayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na mga damit. 4, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ayan. So, makikita po natin, iba po ang Seventh-day Adventist sa pananamit sa labas. Yung pong mga tinatawag po nating mga pahiyas, ayon po doon, kahit na noon sa panahon ng Israel, yan po ay ipinagbawal na ng Panginoon sa kanyang bayan. At gusto ko pong ipasa sa aking kasama para doon sa mga talata, para share kami. Brother Gomer,
ano-ano, yung mga at ano ang tawag doon sa mga sinusuot natin ng mga pahiyas. Ano ang tawag ng Biblia? Okay, sa Genesis po, mga kapatid, actually, sabi ko nga, doon sa ating premise po kanina, doon sa ating unang tanong, bilang mga bagong nilalang kay Kristo, ay talagang magkakaroon po talaga ng pagbabago sa buhay. Kasi nga, yung mga anak ng Diyos ay special po talaga sila. No? Dito po natin ito tinitingnan, mga kapatid, not on the side of strictness, no? Kundi, ito yung gusto ng ating Diyos na mangyari. Kaya nga, itong mga talata po na ito, na binasa ni Brother Johnson, ay talagang itinuro po ito na yung ating mga kababaihan ay magdamit ng mahinhing damit. Huwag yung mga pahiyas na tinatawag. Ngayon sa Lumang Tipan naman, tingnan po ninyo ang tawag ni Moises doon sa kanya sulat sa Genesis, sa Kapitulo 35, ang talata ay 2. Ang sabi po ay ganito, mga kapatid. Nang magkagayo sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nanga sa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. Nung sabihin ito ni Jacob sa kanyang sambahayan, sa talatang 3 ay ganito po ang ating mababasa. At tayo'y magsitindig at magsisampatay sa Betel at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan at sumaakin sa daan na aking nilakaran. Verse 4, at kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos na nasa kamay nila at ang mga hikaw na nasa kanilang tenga at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong insina na malapit sa Sikim. Ano ho ba talaga ang purpose niyang hikaw? Ano ho ba ang purpose ng kwintas? Kung titingnan po natin, mga kapatid, ito po ay kasuotan ng sanlibutan sa pagmamataas. Ano ho? At tinuturuan po tayo ng kasimplihan ng buhay bilang mga mananampalataya. Kaya nga, ipinapayo po sa atin, ito po yung payo. No? Binasa na po ni Brother Johnson, unang Timoteo 2:9, na mga babae ay kailangan pong magbihis ng talagang bihis Kristiyano, mga kapatid. So, kasi nga, bahagi po ito ng pamumuhay. Ang ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng isang tao na nabubuhay, ang tawag po dyan pamumuhay. Pananalita, pag-iisip, pagdadamit, lahat na po ay sakop. Ito po yung kagandahan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay talagang binibigyan tayo ng kapangyarihan upang, para saan? Inire-ready po kasi tayo doon sa langit, mga kapatid. Kasi doon tayo papunta. Ano ho? Ay doon sa langit, aapakan lang ang ginto eh. Ay dito sa lupa, yung tapakan nila doon, sabi nga ni Pastor Dug Basilor, naalala ko eh, yung aspalto nila doon sa langit, inilalagay ng mga tao sa kanilang tenga. Kasi yung ginto doon, tapakan lang natin doon pagdating doon eh. Ay ngayon, dahil ang gusto ng tao ay magmataas, ayun, inilagay yung ginto sa tenga, inilagay yung ginto sa liig, mga kapatid. So, bilang mga Adventist, ito na po yung ating bagong buhay ngayon. Yung buhay na simple, sapagkat inere-ready po tayo ng ating Panginoon doon sa mas malaking kalwalatian sa langit na bayan. Yan. So thank you sa simplicity and modesty. Brother Johnson, Brother Gomer, para po sa mga bagong binyagan, maaari niyo po bang ipaliwanag sa maikling pagpapaliwanag kung ano ang simbolo ng 666 at kung sino ba talaga ang tinatawag na beast sa aklat ng Apokalipsis? Yun lang po. Salamat. Ganito. Ang 666 po, mga kapatid, so sa ating mga matagal ng Adventist, dati kung na-compute natin, Vicarious Filii. Pinapayo sa atin, hindi na po natin ginagamit yan, na mayroong nakaukit na sa tsara ng Pope,
Yan po'y pinapayo sa atin na huwag na natin gamitin kasi wala po tayong makikitang may nakaukit talaga. Bakit? Kasi yun ay mga luma. Pinagbabasag na nila yon. Kaya makakasuhan tayo. Wala po tayong makikita kasi tinanggal na nila yon. So pinapayo sa atin at biblically, mas maganda po yung sagot ng ating mga scholar, Adventist. Yung pong gumawa ng Daniel and Revelation Committee Series, yung DARCOM, ni-review po nila yung mga prophecy sa Daniel and Revelation. Ito po yung sagot nila, mga kapatid. Yung number 7 is God's number. Ano po? God's number. Okay? Perfect number. Ang number 6 ay incomplete. Kulang ng isa eh. Okay? Error. In short, ang 666, pag binasa natin yung Bible ay false doctrine. No? Huwad po na doktrina po ito, mga kapatid. Kaya nga may pagtatatak sa noo at sa kamay. Tingnan nga natin yung Deuteronomy chapter 6, verse 4. Basahin nga natin, mga kapatid. Diyan muna tayo, tuloy-tuloy po natin. At ang sabi po dyan ay ganito, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Sabi talatang 5, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Talatang 6, at ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. 7, at iyong ituturo, tandaan niyo to ha, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Talatang 8, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. Ano yon? Sabi doon sa talatang 7, ituturo. Ibig sabihin, teaching, yung tatak ng Diyos ay turo, doktrina. Kasi marami po sa atin ang natakot na yung vaccine ay 666, yung microchip 666, yung mga barcode o kung ano-ano 666. Hindi po doktrina yung bakuna. Wala pong doktrina ang kinalaman yon. At pati yung mga barcode, yung microchip, mayroon daw laser, ganito. Yan po ay doktrina. Alam nyo, kapag naniwala ho tayo sa ganon, mas delikadong magkaroon ng 666. Kasi false doctrine yon. Ang tanda ng Diyos ay gospel or truth. Ito'y katotohanan. Ang contrast nun ay error. Okay? So naniwala ka na yung bakuna, yung microchips, ganyan. Mga Sunday keeper yung nagtuturo niyan kasi hindi naman nila alam yung prophecy. At nakakatakot, may mga Adventist na naniniwala sa ganun. Na ang ibig sabihin, naniwala ka sa false doctrine. Actually, yun ang meaning ng 666. Error. Ganun, mga kapatid. Ibig sabihin, mali na doktrina. Kaya itinuturo natin, pag nagturo ang Adventist, may projector, kita nyo yung binabasa ang talata. Sa iba, hindi ito lang babasahin. Siya lang nakakakita ng binabasa niya. Ikaw, amin-amin ka lang. Ganon. So, ibig sabihin, yung 666, ito po ay error. Ang 77, yan yung truth, mga kapatid. Yan po yung ibig pong sabihin ng ating payo. Yung bagong sagot po natin na mas maganda. Okay. So maganda po Kaya doon sa Brother Johnson, tama ba 'yon? May tanda sa noo at tanda sa kamay. Yung tanda sa noo, aral. Aral. Yung aral, tinanggap mo yung aral ng false doctrine, tapos yung kamay, isinagawa mo. Ibig sabihin, i-practice mo yung maling aral. Meron lang ako idadagdag na merong number na 6. Hindi naman 666, pero bakit kaya 6 ito? Noong gumawa si Nabucodonosor ng revolto. Pinasasamba at hindi sumamba sila Daniel.
Ito po ay nasa Daniel 3. Tingnan natin, ihabol ko lang ito. Daniel 3:1 at ang sabi po ay ganito, si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 6 na siko at ang luwang niya ay 6 na siko. Bakit kaya hindi pa kinumpleto ni Nabucodonosor? Hindi ginawang 7. Ito. Nakita nyo yung mensahe? Ano yan? Sa huling araw, ang issue, worship. Tingnan nyo, ginamit na pag-tempt doon sa mga bihag na mga Hebreo, kila Daniel at sa mga kasama. Pero hindi sila sumamba. Ito po hindi aksidente. May mensaheng natin ito. Hindi man 6 na 6 yan, pero sapat na yon magbigay sa atin ng idea na ito po ay human number. Okay? Human number. Kaya yung number 7, yung Sabbath sa 10 Commandments, may opposite ito na araw din. Ito po ay human sign. Tanda po ito ng tao. Yan yung Sunday na naging laganap ngayon. Kaugnayan ng 666 kasi error, mali. False doctrine siya. Okay? Okay, so maraming salamat. Siguro ay medyo may liwanag na po tayo doon. Ano? Sino doon yung beast? Sino yung mga hayop na yun? Okay, mga kapatid. Ito po mga kapatid ay, of course, doon sa mga bago, alam nyo, nung una kong marinig ang 666, nung ako yung bagong mananampalataya, hindi ko matanggap eh. Kasi sabi nga ni Apostol Pablo, ano po kasi yan eh, anong tawag nito, yung matigas na pagkain. No? At sa mga sanggol, hindi siya bagay, mga kapatid. Hindi bagay yung matigas na pagkain sa isang sanggol. Ngayon, dahil tinanong nga ni brother, kailangan po nating liwanagin. So, ibinigay na po ni Brother Johnson na ang ibig sabihin ng 666, bakit 3? Kasi sa huling araw, mga kapatid, yung maling aral ay, kumbaga, makukumpleto yung kanyang espiritu at yun ang i-implement. Kaya ang tawag po dyan ay 666, no? Yan po ay mababasa natin sa Apokalipsis 13, ang talata po ay 17. Tingnan po natin mga kapatid, para magkaroon lang po kayo ng idea. Sabi diyan, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Verse 18, dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. So 666 nga po yan. Sa huling araw, itong larawan ng hayop at yung pangalan ng hayop, yun po yung itatatak. Basahin po natin yung talatang 14. Sabi niya, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Verse 15, at siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapang-usap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Verse 16, at ang lahat, maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. So, yung 666, mga kapatid, ay itatatak saan? Kanang kamay, sa noo. Kaya nga, wag po nating ipagkamali na ito ay literal na 666. Kaya minsan, pag nakita sila ng plate number na 666, ayaw nila. Kasi nga, dahil po sa talatang ito. Pero hindi po yan literal na 666 na itatatak. Alam niyo kung bakit? Kasi kung yan ay literal na 666 na itatatak, ay naku po. Ano mangyayari po sa atin pag huhulihin tayo at tatatakan ka habang nakagapos, patay ka. Kaya nga, di ba? Hindi ho yan talaga literal na 666. Kaya, ang pag-uusapan po natin dyan, doktrina. Makikita niyo po dyan,
Madali hong mahalata kung ano yan. Okay? Ipapahalata ko po sa inyo kung ano ba yung 666 na yan. Ano ba yung doktrina na yan, mga kapatid? Paano ba natin siya mahahalata? Simple lang. Tingnan po ninyo. Kasi po ito itatatak. Ngayon, ang mangyayari, yung hindi tatanggap nung tatak, ang sabi dyan, hindi makakabili. O, basahin natin yung 17 uli. Yan, hindi makakabili o makakapagbili ang sino man kundi siyang may tatak. Pagdating po ng panahon na ito, yung walang tatak, hindi daw makakabili at hindi makakapagbili. So, ang ibig sabihin, maaaring mapilitan ang mga tao na ito'y tanggapin. Tama? Ngayon ang tanong, paano pag ito'y tinanggap? Dito po sa 13:17, sino ho ang nagtatatak? Yung hayop. Tama, no? Hindi pa natin sinasagot kung sino yung hayop, mamaya na. Pag tinignan nyo po yung chapter 7, balikan po natin sa chapter 7, sa verse 1. Pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa, sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Verse 2. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang ano daw? Tatak ng Diyos. So sa Apokalipsis, mga kapatid, may dalawang tatak. Tama? Tatak ng hayop at tatak ng Diyos. Kung kayo ho ang tatanungin ko ngayon, ano ho ang gusto nyong tanggapin? Yung tatak ng hayop o yung tatak ng Diyos? Siyempre, sasabihin nyo yung tatak ng Diyos. Di ho ba? Oh, at ayaw nyo pong tanggapin yung tatak ng hayop. Tama? Tanong, paano nyo pong maiiwasan yung tatak ng hayop kung hindi nyo alam kung ano yon? Nakita po ninyo? Kaya nga, yung iba, sa paniniwala na ang tatak ng hayop o yung 666 ay yung vaccine, ay kahit magkamatayan, hindi nagpabakuna. Bakit? Ay marami ho talagang born again. Sorry, ano? Marami po ang kilala, born again, protestante. Sa paniniwala po nila na ang 666 ay yung bakuna, ay hindi ho talaga sila nagpabakuna, mga kapatid. Okay? Sapagkat yun ang paniniwala nila. That's a big problem. Oh, kung ang paniniwala mo naman ang 666 ay microchip at talagang maninindigan ka, hindi ka talaga tatanggap ng microchip. So, sa pag-aaral na ito mga kapatid, mahalaga na ma-distinguish natin ano yung tatak ng hayop. Tama po? Eh kasi kung lalabas kayo rito, ano nga kayong tatak ng hayop, Brother Gypsy? Di ho ba? So dito, ang sabi diyan, yung Diyos may tatak. Yung hayop may tatak. Ano ang tatak ng Diyos? Ay kanina, binasa na po natin eh. Saan magtatatak? Sa kamay, sa noo. Balikan ho natin yung Deuteronomio 6, ang talata ay 8. Tingnan po ninyo kung ano yung tatak ng Diyos. Itaas mo nga sa 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pag ikaw ay lumalakad sa daan, pag ikaw ay nangahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Ano ito? Ito yung kautusan ng Diyos. Kita nyo? At ang sabi doon sa 8, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. So maliwanag mga kapatid na yung tatak ng Diyos may kinalaman sa kanyang kautusan. Okay? Ngayon, ano yung tatak ng hayop? O puntahan po natin para makita po ninyo. Doon sa Apokalipsis 14, ang talata po ay 9. Ang sabi sa 13 kanina sa ating binasa, lahat ng walang tatak, hindi makakabili, hindi makakapagbili, papatayin. So, maraming tatanggap ngayon ng tatak ng hayop. Ang sabi sa talatang ito po yung message ng Seventh-day Adventist. Third angel's message, mga kapatid. Ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop, paano sinasamba ang hayop? Pag tinanggap mo yung kanyang tatak. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay ano daw? Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y
pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ito po yung sasapitin ng mga taong tatanggap ng tatak ng hayop. Yes, sa panahon na yon, magiging normal ang buhay nila. Nakakabili sila, okay sila. Pero, ano ang kanilang sasapitin? Ito po. Verse 11, tuloy. At ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Pagdating sa verse 12, ano po ang sabi? Narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Nakita niyo po yung contrast po dito, mga kapatid. Ang sabi kasi, yung hindi matatatakan ng hayop, hindi makakabili, hindi makakapagbili, papatayin. Ang ibig sabihin, at ang sabi doon sa 12, narito yung pagtsatsaga ng mga banal. Sa kabila ng mahigpit na persecution na magaganap, mga kapatid, yung mga anak ng Diyos ay mananatili na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Napansin po ninyo, ano? Kasi sa kabila ng kahirapan, mas pinili nilang sumunod sa kautusan ng Diyos. Ay ngayon, ano ang clue dito, mga kapatid? Ang clue po dito simple lang. Kapag sinusunod po natin yung kautusan ng Diyos, hindi po natin matatanggap yung tatak ng hayop. Meaning, yung tatak ng hayop, kabaliktaran ng utos ng Diyos. Okay? Kasi ang sabi doon sa Roma 6:16, tingnan po ninyo. Roma 6, ang talatay 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inahahandog ang inyong sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Sa huling araw, mga kapatid, dalawa lang. Mahahati lang po sa dalawa ang tao. Isang grupo, nagtsatsaga na sumunod sa kautusan ng Diyos, may pananampalataya na Jesus, at isang grupo na tumanggap do sa kanyang tatak. Tandaan po natin, mga kapatid, ang kalaban ng kautusan ng Diyos, yun yung tatak ng hayop. Kaya kung alam natin ang kautusan ng Diyos at yun ang ating sinusunod, definitely hindi po natin matatanggap ang tatak ng hayop. Kaya po ang mga Seventh-day Adventists naniniwala na darating ang araw na yung false Sabbath o yung Sunday observance ay ipipilit. Sino hong magpipilit? Ano ba yung bis na tinatawag? Ito na yung sagot. Ang bis, mga kapatid, tandaan po ninyo sa Biblia, ang bis ay ano? Kaharian or kingdom. Doon sa Apokalipsis ay mayroong 4 na hayop. Tama? At ang sumunod doon, yung maliit na sungay. Okay? At yung picture ng beast na yon, yung union of church and state. Ang ibig sabihin, ang beast, mga kapatid, pag nagsama na muli ang gobyerno at ang church, yan na po yung beast. At yan ang mag-i-implement ng Sunday law na lalaban sa kautusan ng Diyos. Sino ang beast, Brother Gomer? Ayun, ikaw ang sasagot. Sige na, tapusin. Nakuha niyo po yung kung sino yung beast. Nakuha na po. So, kung gusto niyo po na patuloy po na makapakinig ng ganito, ay pwede po nating imbitahin ng ating head elder ang pag-aralan natin team uli. Ayan. Hanggang dito lang ating question answer. Brother Jepsy, thank you. Opo, maraming salamat, Brother Johnson, Brother Gomer, at maraming salamat po at magandang hapon.